At pagka yung schedule namin dito sa North Gimba, nakakakuha rin sila. Ay, bakit po? Yung pang dinadaanan po ng tubig ninyo ay nauna sila? Dinadaanan? Oo, nauuna sila. Marso 5, alas 3:44 ng hapon, nandito po tayo sa Barangay Kasungsong. Dito po sa tinatawag na Sitio Ibayo. At ating po makakapanayam ang pangalawang pangulo po ng North Gimba Farmers Irrigators Association. Magandang hapon, kuya. Magandang hapon din po. Ano po pangalan ninyo, kuya? Adriano Manuel. Adriano Manuel. Opo. Napunta po kami rito dahil po may nagbanggit po sa amin na dito po sa Sitio Ibayo ay problemado doon po sa hinihintay na tubig. Tama po ba? Tama po. Opo. Ano po ba ang sitwasyon ng patubigan po ng North Gimba? Ang sitwasyon po ng North Gimba, by schedule, 4 days bago makarating dito sa North Gimba. Kami po ng Tagiya Oh. ang nag-rotation. Opo. Ka-rotation ninyo Tagiya. Tagiya. Opo. Gimba Irrigators Association. Ilang rotasyon na po ba dito sa Division 6? Nag-umpisa po nung 12 ito 12. 12 ng January ba? Mm. O February. February. Ngayon po Ay, Marso 5 na Opo. Parang ang binabanggit hindi naman daw nakakarating dito kahit naka-schedule po itong Sitio Ibayo. Tama po? Tama po kayo. Dito po sa barangay ko sa Kasungsong, hindi po talaga nakakarating. Mula po nung nag-umpisa yan. Itong February 2. February 2. Ano po ang dahilan? Bakit po hindi nakakarating? Gawa po nung kwan siguro. Dahil sa na-delay ang bukas ng tubig. Opo. Yung pong mga bakante dyan sa taas, may Tagiya na yan. Kasalukuyan pa lang nagbabasal. At pagka yung schedule namin dito sa North Gimba, nakakakuha rin sila. Ay, bakit po? Yung pang dinadaanan po ng tubig ninyo ay nauna sila? Dinadaanan? Oo, nauuna sila. Nadadaanan po namin yung Tagiya. So, binubuksan nila yung drop para sa kanilang pupunta sa kanilang bukid? Oo, dahil kailangan pa nila tubig. Pero hindi na po nila schedule? Hindi po nila schedule. Ito, napabot niyo po ito sa mga taga-Tagiya? Hindi pa po kami, sa akin po, hindi ko pa po alam kung nagkausap yung mga IDD namin, yung pong mga water master namin dyan. Kasi pagka-schedule po namin, bukas kami. Yung pong aming water tender, sila po ang nagbabantay. Nagkakaroon po ng kumisan, mga kabubukas namin dito sa North Gimba, pag binalikan nila, nakasara. Ayun, pag binabalik ka ng water tender, sarado. Hindi bubuksan din naman nila. Bubuksan uli. Ganito ba lagi, every cropping? Hindi naman. Kasi ang naging problema lang, yung na-delay. Na-delay? Oo, nagkasabay-sabay yan. Ayun. So, dapat makisama, no? Yung kayo nakikisama, parang kailan nakikisama kayo sa kanila dahil dahil marami pang pinatutubigan sa taas, tama po ba? Opo. Kasi po kung hindi naman nila kailangan yung tubig, hindi naman sila kukuha. Hindi naman. Siguro ganun dahil nakikita naman namin na yung iba hindi pa nakatanim. Opo. Malilit pa yung punla, bumabasal sila. Ayun. Ano po masabi ninyo? Merong natuto yung mga palay Talaga po. Malawak-lawak din ata po ito, itong natutuyo ng palay. Kasi
ano raw drawdown na raw ang mga Nag-drawdown po talaga. mga deep well dito. Nag-drawdown po dahil natuyo po ilog namin. Opo. Hindi po ba kayo makikiusap do sa Tagiya? Sa ngayon po, medyo maganda naman ang balong nagawa nung natapunan na ilog namin. Nagdire-diretso na. Diretso na ulit mga deep well. Mga deep well, saka yung mga open water, Open water. na imbis deep well, Oo. nag-open na sila. Ayun. Pero kung di nakarating yung tubig sa ilog, patay na. Patay na. Patay na yung mga palay. So, yung pinoproblema ng ilang magsaka na nag-comment sa amin na natutuyuan ang palay nila, mareresolbahan ba yun? Nang sinasabi po ninyong naayos na yung yung balong, bumabaw na uli. Yung pong mga nandun sa malalayong lugar na malayo sa ilog, hindi pa po. Ayun. Talagang mahina pa rin yun. Mahina pa rin. Yung pong mga nakalapit sa ilog ng mga deep well, Ayun. umiitit na sa ilog. Ayun sa ilog, opo. Nag-open water na. Pero itong nakikita po natin, malayo po sa ilog. Malayo. Ito yung problema ngayon. Ano ang problema? Mga ilang hektarya po ito? Wala akong monitor. Tansya ko siguro. Sa tansya po ninyo? Tansya nyo, mga ilan yan. Siguro nasa 30 pa rin po yan. Mga 30 hektarya. Tama po, Vice? Mga ganun. 30 hektarya. Mga ganun. Yung Oh. nabibitin-bitin. So, balik po tayo. So, ang nakikita lamang po ninyo dahil masyadong ginagamit ng Tagiya, yung tubig, kahit schedule po ninyo ay nagagamit pa rin. Nakakakuha pa rin sila. Bukod po doon, meron pa ba kayong nakikita problema? Ang isa pang nakikita namin problema dyan, kaya nga hindi nagre-regular yung tubig. Gawa nung makipot yung kanal sa papasok sa amin dito. Gaano kakipot po ba? Ano po ba yung lapad niya? Yung pong nakalining, sa tansya ko lang yun, mga 1 metro at kalahati. 1 metro at kalahati ang lapad. Sa ibabaw, sa ilalim naman, kalahating metro lang. Kalahating metro sa ilalim, 1 kalahati Ibabaw. Mga ganun. sa ibabaw. Palipad. Meron po kayo nakikita solution doon kung paano maayos? Yung pong mga may hawak sa aming mga engineer, sila pong nag-aaral ng solusyonan dahil na-edaing na po namin sa kanila. Naidaing nyo na rin. Oo. Ano po sinabi po nilang solusyon? May nasabi po bang gagawin? Sa ngayon po, wala pa naman po. Wala pa naman. Basta't nabanggit nyo na nakikitiran po kayo sa lateral canal na... Sa sublateral na yan. Oo. Kasi 5 barangay po kaming kumukuha dyan eh. Alimang barangay. Opo. Anong barangay po? Cavite. San Andres, Kamieng, Kaming. Aislumboy, Narbacandos, Kasungsong. Parang natapos sa ata rotasyon ninyo kahapon no? Opo. So, susunod uli ay 8. sa 8. Baka siguro nakapagpunla na yung mga taga-Tagiya. Siguro po, baka medyo nakasalang na silang lahat, nakatanim. Yung iba. Pero lumalakas naman po. Ay, lumalakas. Dati kasi, hindi po talaga nakakarating. Medyo nakarating sa dulo ng Kasungsong. Kahapon. Karating. Dati hanggang Narbacandos lang. Ayun, yun. Yun ang inasahan. Lalakas pa sa mga susunod na rotasyon. Yun nga po sana, lumakas pa ng medyo makatipid-tipid naman itong mga nagdi-deep well. Opo. Lalo ngayon, tumaas na naman yung crudo. Dahil sa giyera, 16 na po. 16 na po. T6 kahapon. Ayan. Maraming salamat, kuya. Maraming salamat din po.